Ang problema dito kasi ngayon, parang iniisip nila, pag may pinuna ka, kalaban ka kaagad eh. Hindi naman siguro dapat ganun eh, di ba? Maganda yung sinabi nyo, Kong, na doon ka sa tama. Opo. Pero may binanggit ka, Kong, na sa interview nyo na magbibigay si BP Sara ng 1 million bawat isang tao. Hindi, wala akong sinabi. 1 million % na hindi siya maaareglo. Hindi, okay, Ayun. okay. Ano, Okay. so hindi siya maaareglo. Ibig bang sabihin, unang tanong po, Kong, yung kumakalaban sa kanya, kailangan ng areglo. Okay. Second na question ko, dahil nasabi nyo na hindi kayo pro Sara, parang hindi kayo anti, doon kayo sa tama, diretsuhin ko na rin yung tanong. Kayo po ba, Kong Toby, pro BBM o anti-BBM? Hindi, sinuportahan ko si BBM. In fact, full disclosure, yung wife ko kasi pinsang buo ni BBM eh. Kaya unang-unang presidente na naging kakampi ko is si BBM. Kaya lang, pinupuna ko, siyempre, pag hindi ako agree, sinasabi ko, no? So, balik tayo doon. Balik tayo doon sa sinasabi ko na 100% hindi papaareglo. Hindi ko alam ba't galit na galit doon yung sila. Logic yun eh. Siguro hindi sila lumalabas ng kanilang opisina. Ako kasi mahilig ako makipagkwentuhan sa mga tao, mahilig ako makipagkwentuhan doon sa mga sa kanto-kanto. Ito naman sentimiento ng tao, di ba? Okay, paano ba tayo umabot doon sa sinasabi kong 1 million %? Unang-una, in-interview ako ng House Media. Tinatanong nila ako tungkol doon sa impeachment. Okay? So sabi ko, may mga nag-file yan na naniniwala ako na gusto nila accountability. Sabi mo, Akbayan, Makabayan, sina Kiko D, yan, accountability. Ngayon, hanggang ngayon kasi, wala pang napapanagot na big fish. Diba? Wala pang napapanagot na big fish. So pag nakikipagkwentuhan ako sa mga tao, ang sinasabi sa akin, kung wala na yata mangyayari dito sa skandalo, doon sa pinakamagalaking skandalo, siguro sa susunod na administrasyon na sila makapagod. Yan ang sinasabi sa akin ng mga tao. So ano yung logic doon? Kung ang iniisip ng mga tao na wala nang mangyayari sa administrasyon na to, alam nga naman iniisip ng tao, yung susuportahan ng administrasyon na presidente ang mapapanagot sa mga may kasalanan. Natural, yung line of thinking na yon, ang ibig sabihin nun, yung hindi kakampi ng administrasyon, yun ang magpapanagot nun. Sino ba yung number 1 na hindi kakampi ng administrasyon? Si VP Sara. So doon ko sinabi yung 1 million %. It's just out of, usap ko sa tao, tsaka out of logic. Una yan. Pangalawa, alam naman natin, sabi ko mga may nag-file dyan na, siguro, prinsipyo talaga. Pero sa likod nun, yung mga hindi pa pinapanagot sa flood control scam, siguradong ayaw nila si VP Sara. So bakit nila ayaw si VP Sara? The reason na ayaw nila si VP Sara is because mapapanagot sila. So ano yung nanggigigil sila doon sa sinasabi ko? Yun naman yung reason, di ba? Bakit ba nila ayaw? Is because mapapanagot sila. Kung sila makalusot dito, doon, hindi sila makakalusot. Correct. Di ba? Common sense naman yun. Ibig sabihin nyo, Kong Toby, logic po yun. Pero hindi... Based sa mga... Ano ibig sabihin ng mga tao pag sinabi nilang wala na mangyayari dito sa ilalim ng administrasyon na to. Tapos sinasabi nila, siguro sa susunod na presidente lang yan. Di ba? Siyempre, alam na natin na tinutukoy nila yung presidente na hindi kakampi nung mga dapat panagutin. O sino yung hindi kakampi nung dapat panagutin? Si VP Sara. Di ba? So kung naniniwala kayo na hindi kayang panagutin ni Marcos itong mga kasamahan ninyo sa Congress? Alam mo, nung una talagang naniniwala ako. Because nakwento ko na yung conversation namin nung tatlo, di ba? So pinagalitan niya, number 1 yun. Number 2, kaya ako nabuhayan ng loob because sinabi niya doon sa SONA, di ba, na mahiya kayo. Obvious naman, ang sinasabihan ng mahiya kayo, yung mga nahan doon, hindi naman yung mga nanonood, di ba? Sino ba yung sinasabihan noon? Pero, ang tagal na di ba? Wala pa ring big fish hanggang ngayon So, nakakainip na. Hindi niyo po ba naisip na doon sa time na sinasabi ninyo, kayo po nagkwento na pinagalitan ni Marcos si Romualdez? Oo. So may alam si Marcos sa nakawang nagaganap? Hindi, alam niya, natuklasan lang ngayon nung time na yun Kasi may nagsumbong sa kanya. Okay? Ang nangyayari kasi doon, ganito, no? Ang sinumbong sa kanya exactly is, yung mga foreign-assisted projects, hindi pinupondohan. Kasi, di ba, lahat na naman ng tao, alam to, it's because yung linalagay na sa program, yung foreign-assisted projects na dapat may counterpart tayo, tapos yung binibenta nilang proyekto, yun ang linalagay na sa program. Kasi, kung ilalagay mo sa program, yung binibentang proyekto, walang bibili. Kasi hindi siya naka-line item, hindi sigurado. So, linalagay niya sa program, tapos yung mga binibenta, nilalagay niya sa program. So, pinagalitan niya noon. At sinabi niya na dapat ayusin yan sa BICAM. Kaya lalong nagalit is because hindi inayos sa BICAM. Pero kung nakikita na pala ni BBM, yung problema noong time na yun, may nagsumbong na sa kanya, tapos nagkaroon ng BICAM, bakit niya pinirmahan? Hindi, okay, ganito. Pagkatapos, di ba, sa tingin ko, ang opinion ko, hindi ko sure. Ang tingin ko, worried sila doon sa reenacted budget. Yun ang tingin ko. Kaya ang ginawa naman ng time na yon is,
di ba, ang ginawa, dahil ang daming pinasok, di ba? Kaya ang ginawa niya noon is hiningi, una in FLR, pinahold lahat ng insertions ng House tsaka ng Senate. Number 1. Number 2, hiningi sa Speaker tsaka sa Senate President at the time, Chis Escudero, yung listahan ng mga insertion. Kasi syempre, pag tinanong yung Senate President, bakit nagkaganito? Sabi ng Senate President, yung House gumawa niyan. Pag tinanong yung House, sasabihin naman ng House, hindi, Senate ang gumawa niyan. So, kinuha lahat ng listahan. So, ang nangyari noon is, nung kinuha lahat yung listahan, yung Senate, sina Chis, binigay within 3 days. Yung House, Marso na, hindi pa rin binibigay yung listahan ng insertions nila. So, tinatago nila. So, Kong, when you say yung FLR, di ba, for later For release? later release, Oo. oo. So, can you say now, na until now, hindi pa nare-release yun? Hindi, kasi may mga legitimate projects naman. Kasi doon sa, ang pinahold is yung buong insertion sa BICAM. Hindi naman lahat ng insertion masama eh. Kasi ang insertion talagang nagkakaroon ng amendments naman yun eh. Sinasabi ko nga, kaya tinawag na insertion yan. Kasi dati, nung hindi pa computerized, sinisingit yan last minute. Kaya nagkaroon ng word na insertion. Ngayon, may mga legitimate. Kahit ako, nag-request ako, nabigyan ng amendment doon sa budget. No? Pero hindi ako member ng BICAM. So kasi legitimate, nakita nila, pinagbibigyan. So ang ginawa doon, lahat ng legitimate, pinago. Pero yung huling nakita ko yung listahan was July 29, 2025. Merong mga 80 billion na talagang hindi na pinayagan. So yun ang nangyari noon. At yun yung sinasabi ko na dahilan kung bakit. Kasi alam ko na insertion, di ba? So yun yung sinasabi ko na nung first impeachment, yun ang dahilan kung bakit na pinilit. Because it does not make sense, di ba? Feb 5, last session day namin. Okay? Ang susunod na session is June 2. So sabay naman kami na Senate. So alam namin sa House na wala nang oras yung Senate para talakayin. Okay? Bakit ipipilit yung impeachment ng Feb 5 kung June 2 pa yung tatalakayin sa Senate? So ang sabi ko noon, ang dahilan talaga noon, ng Feb 5, no? Hindi rin ako pumirma noon. Sabi ko, ang dahilan noon is because na FLR yung mga binentang proyekto. At kung may kilala ko sa DPWH, magtanong-tanong kayo, nung time na yon, medyo rattled na yung mga contractor kasi binayaran na nila yun eh. Tapos in FLR, paano mangyayari? So yun ang mekanismo na ginamit para hingin na i-release. Kasi alam ko yon dahil noong March 25, tinawagan ako ni Congressman J.J. Suarez. Sabi, request mag-meet kami ng gabi sa Manila Golf. So nag-meet kami. Sabi niya sa akin, Toby, tulungan mo naman kami na ilabas yung mga ano. Sabi ko, ibigay niyo sa akin yung listahan ng proponent. Kasi ayaw nila ibigay kay Sec Mina Pangandaman ng DPWH doon yung sino yung proponent. Okay? So sabi ko, ilisulat niyo, ilabas niyo yung sino yung proponent. Sabi niya, paano yan? May namuhunan na dyan. Sabi ko, hindi ko problema yan kung may namuhunan dyan. Bakit niyo naman binenta yung, ang exact word ko, bakit niyo naman binenta yung political capital ng presidente? Tapos nung hindi siya doon, sabi niya, pinangako natin yan doon sa impeachment ni VP Sara. Sabi ko, hindi ko alam yan kasi di man ako pumirma. So tinanong ko si Presidente, sabi ko, Sir, pinangako daw yan sa impeachment. Sabi niya sa akin, Toby, walang usapang ganun. Hindi natin i-release yan dahil yan sa bagay na yan.